sa buhay na ito. Amen. Praise God. So, bawat isa may pangarap sa buhay na gustong makamtan. Tama ba? Amen. Amen. Pangarap na abutin ang higit kung ano yung mayroon ka ngayon. Pangarap na mabago ang buhay. Amen. Amen. Kaya lang, tila mahirap mangyari dahil sa pangyayaring taliwas sa iyong inaasahan. Kaya nasabi mo, pagod ka na at gusto mo nang umayaw. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 11 verse 28 to 29, "Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Kaya sabi sa salita ng Panginoon dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at pagpapahingahin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Marahil, napagod ka na. Bigat na bigat sa iyong dalahin problema. Sabi ni Jesus, lumapit sa akin. At ikaw ay makakasumpong ng kapahingahan. Kayo'y pagpapahingahin ko. It is invitation from God to come to Him. Amen. Sa anumang mga pasanin na nakakapagod. Nandiyan mo ba kayo? Mga pangyayaring gusto mo nang sumuko. Ayaw mo na. Tanggapin mo na lang yung sitwasyon, pero sabi ng Panginoon dito, sa panahon na ganun ang sitwasyon, ang kalagayan, come to me, and I will give you rest. Amen. Amen. Dahil ang pangarap ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay tagumpay. Amen. Amen. Yun yung kanyang nilalayon sa atin, na tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Amen. Kaya lang, yung pangarap na yon, tila naglaho na. Tila nawala na. At nais ng Diyos na yun ay panumbalikin muli sa iyo ang mangarap. Amen. Amen. Kapag tayo ay nangangarap lamang ayon sa sarili nating laman, alam po ninyo, wala pong saysay yun eh. Kailangan kasama si Lord sa ating mga pangarap. Amen, hindi lang yung ating pangsarili. Amen, hindi masarama ang mangarap, pero kailangan isama si God sa ating mga pangarap. Sa iyo bang pangarap, kasama pa si Lord? Amen. Isinasama mo ba siya? Yes. Amen. Ano ba ang pangarap ni God? Anong pangarap niya? Ito po ay mababasa sa 2 Peter chapter 3 verse 9, that no one should perish but that all should come to repentance. Ito yung pangarap niya. Ayaw niya na isa man ay mapahamak, kundi magagsisi sa kanyang mga kasalanan. Ang nais ng Panginoon ay mapagtagumpayan mo anumang nasa sitwasyon ka, nasa kasalanan ka, nasa pagdurusa, sabi niya pagtagumpayan mo yan. Amen. Dahil ayaw ng Panginoon na ni isa man ay mapahamak. So ano pang susi dito? Lumapit sa Kanya. Amen. At mangagsisi. Yes. So dito mismo, sinasabi dito na yung upang may sakatuparan, yung pangarap ng Panginoong Jesucristo, alam po ninyo kung sino yung sagot doon? Ikaw. Yes. Amen. Amen. Hello, bawat isa sa atin. Ito yung kasagutan ng pangarap ni Lord, na ni isa man ay walang mapahamak, kundi lahat ay mga ligtas. Amen. Kaya lang, yung pagkagusto natin doon sa pangarap ni God, nawala, naglaho. Amen, yung pagkagusto natin. Yung evangelism natin, yung pag-iimbita natin na mga bagong mga kakilala o kaibigan na wala pa sa Panginoong Jesucristo. At ang nais ng Panginoon, ito ay manumbalik sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen. Yung pangarap na yun, na patuloy na umabot ng mga tao na wala pa sa Panginoong Jesucristo. At upang may sakatuparan yun, kailangan ka, bawat isa sa atin. Amen. 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 Para magkaroon yung katuparan na pangarap ng Panginoong Jesucristo.
Amen ba? Amen. So ibahagi natin yung mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon Jesucristo. Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Amen. Dami nawawala. Amen. Sa labas, makikita mo doon kung ano mga pinaggagawa nila doon. Mga nangangawala. Kung minsan yung mga kasama mo pa, no? Nawawala. Ay, amen. Ito pa rin. Ang pangarap ni Lord Jesus. Amen. At ang sabi, pag ginawa natin yung pangarap ng Panginoong Jesucristo, ang pangarap mo ay makakamtan mo rin. Amen. Kaya so mangarap muli. At sa pangarap mo, isama mo si Lord. Amen. Amen. Isama mo si Lord sa mga pangarap mo. Kaya lang, pag ikaw ay nangangarap o tayo ay nangangarap, abay, kailangan po na mayroong palitan dyan. Ano yung palitan? Napapagod ka? Nanghinawa ka na? Umayaw ka na? Sumuko ka na? Sabi ni Jesus, come. Amen. Amen. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng mga bagay na yon. At ano ipapalit niya? Rest. Amen. Amen. Yung kapayapaan na maghahari sa iyong puso at sa iyong isipan. Amen. Siya lang ang talagang magkakagbigay ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya sabi niya rito, pasalin ninyo ang aking pamato. Mahalin natin ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. At alam po ninyo, pag ito ay natutunan natin, yung mag-ibig natin sa Panginoon, ito yung magtutulak sa atin para maglingkod sa Kanya. Yes. Amen. Amen. Maglingkod sa Panginoon Jesucristo, papaano sa pamamagitan ng pagdadala ng mga bagong mananampalataya o kakilala sa Panginoon Jesucristo. Dalhin sila. Disipuluhin sila. Amen. Pag sinabi mong disipuluhin, tinuturuan to. Dinadala mo sila sa pagsasanay. Sinasanay sila para ano? Maging, katulad mo rin, maging future leader din. Amen. Di ba yan yung sinisigaw natin sa ating mission statement? Ano na ba yung mission statement natin? Fulfill. Ibig sabihin, ganapin, ito pa rin. Yes. The vision of seeking and saving the lost. Discipling din. Hindi mo lang basta hilayuan. Kinala rito minsan, nag-second time or nag-third, di ba? Ano, kailangan sila, ano, dinidisipulo. Sinasanay mo sila. Ang ibig sabihin ng sinasanay, ito yung tinuturuan mo sila, dinidisipulo mo sila kung ano yung mga hakbangin na dapat gawin bilang isang mananampalataya. Amen. Ipasok mo sila ngayon sa pagsasanay. Amen. Ano yung pagsasanay? Panoorin mo ako kung paano ako humayo, kung paano ako mag-ibanghelyo. At pagkatapos ko, ikaw naman ang gagawa. Amen? Amen. Hello, mga minamahal. Ang Panginoon Jesucristo, ganoon ang ginawa niya eh. Amen. Naging kasama niya lagi. Hello, mga care leaders. Amen. Care group. Cluster leaders. Kasama ni Jesus. Yung kanyang mga alagad. Anong pinapakita niya kung paano humayo, kung paano mag-reach out. At pagkatapos nun, nung makita nila kung ano yung ginagawa ng Panginoon, okay, kayo naman ang humayo. Amen. 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 At sila ay humayo. Hello. Ang ating mission statement, hindi lang natin basta isinisigaw, isinisagawa natin. Kasi ito ay isang pangtain na ibinigay para sa atin. Amen. At ito ay akmang-akma doon sa pangitain ng Panginoon Jesucristo, ng ating Diyos. Amen. Yung kanyang dream na lahat ay maligtas, walang mapahamak. Amen. Kung ikaw ay napagod na, nagsawa ka na marahil, parang walang nangyayari. Amen? Hello? Pero ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mag-aral kayo sa akin. Mag-aral tayo sa Panginoon. Ang Panginoon nga, ang tiyaga eh. Di ba? Hello? Amen. Kayahin natin siya. Mag-aral kayo sa akin. Ibig sabihin, minamahal, mayroon namang mga pagkakamali eh. Amen. Pero sabi ni Jesus, lumapit kayo at mag-aral kayo sa akin. At ano daw, makakasumpong kayo ng kapangailangan para sa inyong kaluluwa. Amen.
Hello? Alam mo yung kapahinga ng kaluluwa? Ito yung kaluluwa natin, ito yung mga iniisip natin, kung ano-ano yung mga tumatakbo sa taksi pa, nagpapagulo. Diba? Kung minsan napabagbag yung kalooban mo. Amen. Hello? Sabi mag-aral tayo sa Kanya. Amen. At tayo makakasumpong ng kapayapaan sa ating isip, sa ating damdamin. Yes. Amen. Hello? So may pagpapalit. Hindi mo makakamtan yung kapayapaan na hindi ka lumalapit sa Panginoong Jesus. Yes. Kumusta ang nararanasan mo sa buhay na ito? Kapag nahihirapan, marahil hindi namumuna si Lord. Amen. Amen. Sariling diskarte ang nangyayari. Diba? Yun naman yung greatest commandment. Diba? The first commandment na binigay sa atin, to love God. Diba? Yes. At pangalawa, ibigin ang kapwa katulad ng pag-ibig sa sarili. Yes. Amen. So kung tayo ay nahihirapan, ikaw ay nahihirapan sa iyong pasanin, pagal na pagal ka na, hindi si Lord ang nangunguna. Amen. So kapag ikaw ay nahihirapan, pangalawa, marahil mali ang iyong ginagawa. Hindi sumusunod o tumutupad sa kanyang utos. Ano ba sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 3? Ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang utos o mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, mahirap na kumayo. Hello? Mahirap ba magdisipulo? Sabi niya, hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos eh. Amen. Na magdala ng mga bagong kaibigan. Kasi yan, pangarap niya, ayaw niya na mapahamak kahit isa. Yes. Hello? Ang sabi niya dyan, dito, yung umiibig talaga kay God ay yung tumutupad sa kanyang utos. Hello? Ito pa rin ang kanyang utos. Go and make disciples. Amen. Amen. Patatagin sila at sanayin. Kaya nga may care grouping tayo eh. Pampatatag yan eh. Yes. Nandiyan mo ba kayo? Disipuluhin sila. Hindi, huwag kang kampante na madala lang sila minsan, 2, 3, 4. Amen. Yung mga pagsasanay natin, katulad ng paglalakbay, power-filled, pampatatag po yan. Amen. Amen. Yan ay pagsasanay upang makapamuhay ng may tagumpay. Amen. Amen. At pag napatatag sila, aba, ito po yung mga susunod na henerasyon para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. Alam po niyo, pag ginagawa natin to, tinutupad natin yung utos ng Panginoon. Sabi nga po niya, may pangako po siya dyan sa Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He shall give the desire of your heart. Sabi dyan, ang pangarap mo, makakamtan. Yes. Amen. Hello? Sino may mga pangarap? Amen. Amen. Pangarap. Dream. Amen. Pangarap ka rin lang naman. Lakihan mo na. Yes. Huwag kang kampanya sa isa lang. Amen. Amen. Isama natin si God sa ating mga pangarap. Amen. Amen. Hello? Amen. Hanapin mo ang kagalakan mo sa Panginoon at ang pangarap mo'y iyong makakaptan. Amen. Galak mo na sumaya si Lord, di ba? Natuparin ang pangarap niya na hanapin at iligtas ang mga wala pa sa kanya. Hello mga galak. Amen. May galak humayo. May magalak mag-follow up. May galak mag-care grouping. May galak mag-imbita. Amen. Ang sabi dyan, kapag may galak, natupin yung pangarap ni Lord, makakamtan mo ang pangarap mo. Amen. Kasi na may pangarap? Amen. Amen ko pa rin. Yes. Amen yung pangarap ni God. Adyak! Makakamtan mo ang iyong pangarap. Yes. Amen. 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 Hello?
Ang sabi ng Panginoon, John chapter 15, verse 7, ask what you desire and it shall be done to you. Humingi ka na ba? Amen. Nasabi niya, hingin mo. O kumplituhin mo. Lord, nasaan pa? Kulang pa kami. Ng isa para mabuo yung care group ko. Hello. Hingin mo at ipagkakaloob sa'yo. Yun po yung salita ng Panginoon. Again, inuulit ko, isama si Lord sa mga pangarap natin. Amen. Amen. Upang tayo ay mapanuto. Hello, at pag tayo ay nangangarap, may pangarap, ideklara mo, ihayag mo, sabihin mo yung pangarap mo. Hindi yung mga negatibong nangyayari sa'yo. Hello, mga nangangarap, may mga pangarap, Amen. hindi reklamo. Hello, nandyan ho ba kayo? Ano ba to? Hirap naman may bagyo. Ideklara mo yung pangarap mo. Amen. Amen. Sabi niya rin, hingin ninyo at ibibigay sa inyo, ipagkakaloob sa inyo. Hiningi mo na ba? Amen. Yung tatlo. Amen. Hello, mga minamahal. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi yung mga nangyayari, hindi reklamo. Amen. Kundi ang gawin mo ay pormahan mo yung gusto mong mangyari sa hinaharap sa pamamagitan ng sinasabi mo. Amen. 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 Maging determinado. Hello, na-imagine mo na lang. Amen. Hello, na ikaw, na isang care group disciple, ini-imagine mo na, Lord, bibigay ako ng katuparan sa pangarap. Magiging care group leader din ako. Amen. 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 At hindi lang yun. Tatargetin ko magiging cluster leader. Amen. Amen. Alam po ninyo, pag yun po yung ating minimeditate, hinahanap natin, nandun yung kagalakan natin. Ano sabi? Sa salita ng Panginoon, ang pangarap mo, makakamtan mo. Yes. Amen. Amen. Hello? At dahil ikaw ay nangangarap at patuloy na nangangarap doon sa pangarap ni Lord. Amen. At doon sa pangarap mo rin, huwag magreklamo. Amen. Huwag magsalita ng negatibo. Anong dapat sabihin? Speak life. Yes. Amen. Hello? Silitain mo mga pagpapala. Yes. Amen. Amen. Magsalita ng mga mabubuting bagay lamang. Kung ano yung gusto mo na makita, yun ang sabihin mo. At Amen. mangyayari sa'yo. Yes. Amen. Why? Because word creates. Lumilikha. Words are seed. Yes. Amen. Hello. Words creates from invisible to visible. Amen. Kaya napakahalaga yung mga salitang ating binibitawan. Hello? Kaya nga tuwan-tuwa ako sa declaration of faith natin Amen? Na dinideklara mo na ikaw ay pinagpala. Yes. Amen? Why? Because Proverbs 18:21 says, life and death are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Nakasalalay sa dila mo. Sa mga sinasabi mo, kung buhay o kamatayan, yung nilalabas mo. Kasi mangyayari, aanihin mo. Sabi dyan, aanihin mo kung ano yung sinasabi mo. Yes. Kaya mag-ingat. Tanggalin yung mga bagay-bagay na negatibo na nababanggit mo kasi mangyayari yan sa buhay mo. Amen. Dahil sabi na, alam po ninyo, sa Psalms 42 verse 11 says, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God. Bakit ako malulungkot? Bakit ako magdaramdam sa Diyos? Ako ay may tiwala. Siya'y aking aasahan. Amen! Amen. Alisin ang mga bakit sa buhay mo. Yes. Bakit ganito? Bakit ganyan sila? Bakit ganon? Alisin!
Ano sa mga bakit? Sa buhay. Now, kung babasahin po natin sa John chapter 11, verse 17 to 25, ito ay patungkol sa kamatayan ni Lazarus. Ang kamatayan ni Lazarus ay patungkol sa pagpapanauling muli o pagkabuhay na muli ng ating mga pangarap. Amen. Ng iyong sigla na tuparin at gawin ang misyon. Ang ministry na pinagkatiwala sa iyo. Ang calling mo. Amen. Ang leadership mo. Amen. Hello. Ang sabi ng salita ng Panginoong Kristo rito sa John 10:10, I came to give you life. Amen. Namamatay na ba ang pangarap mo? Amen. O patay na. Amen. Sabi, hello, namatay na. Tumigil ka na sa pangarap mo. Amen. Doon sa sigla mo, tumamlay ka na. Nanghina ka na sa pagsasagawa doon sa pangarap ni God. Huwag na umabot. Amen. Magligtas. Amen. Hello? Narito ba kayo? Tandaan mo, ang susi dito para magkaroon ng katuparan ng pangarap ni God, ikaw at ako. Amen. Hello? Kung gusto nang mamatay, amen, yung pangarap na yan. Sabi ni Jesus, I came to give you life. Yes. Amen. Bibigyan niya na ulit ng buhay. Amen. O maging sa relasyon. May namatay na bang relasyon? Ugnayan. Na namatay na. Hello. Nandiyan mo ba kayo? Yung pag-asa mo, namatay na. Nawalan ka na ng pag-asa. I came to give you life. Amen. Oh, hallelujah. Praise God. Alam po niyo, si Lazarus, ito ay kumakatawan doon sa mga leader, ang church, workers ng church. Amen. Amen. Mga mananampalataya ng Panginoong Kristo na inilibing na yung kanilang pangarap. Amen. Sabi ng mga kapatid ni Lazarus, Panginoon, patay na si Lazarus eh. Hello? Pero ano sagot ng Panginoong Kristo? I am the resurrection and the life. Yes. Amen. Amen. John 11:25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ano yung mga namatay na sa inyo? Yung gana mo sa paglilingkod? Yung gana mo sa fellowship? Namatay na. Sabi ni Jesus, ako ang buhay, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Nais ni Jesus na manumbalik muli ang sigla mo sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Narito ka ba? Yung kabiguan mo, isuko mo kay Jesus. Hello? Yes. At patuloy na mangarap ng tagumpay. Amen. Amen. Hello? Tagumpay para doon sa misyon na binigay sa atin ng Panginoon to seek and save the lost. Amen. 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 At tagumpay mo rin sa iyong mga pangarap. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam po ninyo, may tagawa sa katagasira ng ating pangarap. Yes. Mayroong kaaway. Para sirain. Wasakin. Patayin yung pangarap mo. Pangarap mo sa buhay ng pamilya mo, pangarap mo sa buhay mong sarili, pangarap mo sa ministeryo mo, sa ginagawa mo. Gustong patayin yan. Nasa halip na ikaw ay umunlad. Walang pag-unlad. Sa halip na lumago, walang paglago. Amen. Amen. Bakit? May sakit na sumisira sa pangarap. Katulad ni Lazarus, nagkasakit si Lazarus. Yes. Nandiyan mo ba kayo? May sumisira sa pangarap mo. Amen. At ito nagwawasak sa pangarap mo. Sa pangarap mo. Pangarap ni Lord. Pati sa'yo. Amen. Amen. Ano yung sakit na to? Takot sumubok muli. Amen. Amen. Hello? Ayaw ko na. Sulat na ako. Ayaw ko na. Takot.
Marami kinakatakutan. Amen. Ano pa? Ito yung panghihina ng loob. Nagawa ko na lahat. Wala na akong magagawa. Ano pa? Pagdududa. Pinagdududahan mo yung sarili mo, tinawag ka nga ba? Ano pa? Kasalanan. Hindi marunong sumunod. Amen yung po yung sinabi dyan binasa natin kanina. Tama? Yan ang mga sakit na sumisira. Yung wala sa katabi mo, may sakit yun. Discouragement. Ang sakit nun. Kung hindi man, atin natin nagtututang. Alam mo nga, hindi ko nga maubos maisip. May kasira na ako kanina. Hindi ko makalkula. Bakit may utang? Pare-pareho naman kayo ng kinikita. Amen. Pero nakungutang. Hello, mga minamahal. Ay, ibig sabihin, ang problema, ikaw. Marunong mag-budget. Ay, amen. Narito ko ba kayo? Isa yan. Na nakakasira. Sa ministry, sa kuling mo. Alam nyo, nung nagsimula ako ng ministry, patuntunan ko na yun, lalo na sa mga leader, walang aman. Kasi nakakasira sa ministry. Nakakasira doon sa patutuo mo bilang isang leader. Paano ka mag-i-exhort kung ikaw mismo nandun ka sa kalagayan yun, tama ba? Paano mo ibabalita yung victory? Ikaw, nandun ka. Yan ang mga pumapatay sa pangarap. Amen. Yan yung sickness na sinasabi dyan. Amen. So, ano po ang dapat gawin? Ang epekto po niyan, pag ikaw ay nanahan dyan, talagang panghihinaan ka. Nakakapagod yan. Amen. Hello. Yang mga bagay na yan ang nag-aalis o nagnanakaw ng iyong kakayahan para mangarap muli din. O, sino yung mga nega? Wala naman nun. Mga nega. Ang pagiging negatibo, alam po ninyo, ito po yung pumapatay sa iyong pangarap. Yes. Amen. Ito yung papatay ng pangarap ko. Yung pagiging nega. Ano ba yung pagiging nega? Ito yung wala nang ginawa kundi mag-complain. Mag-complain. Mag-worry. Magduda sa sarili. Hindi mo tayo puro blessing. Yes. Seek the blesser first. Yeah. Amen. Yung blessor before the blessing. Amen. Pag ito po ang nangyayari sa atin, nega tayo, pag dumarating yung punto na ikaw ay puro negatibo na, yung lumalabas sa bibig mo, look up. Amen. Tingin sa taas. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Ikaw ba ay tumitingin sa Panginoon, sa taas? Amen. Look up. Yes. Or you are looking down at your circumstances. Di ba niyo nakikita? Yung mga tao talaga na nananampalataya sa Panginoon pag may dumarating na pagsubok, talagang tinataas ang tingin. Yes. Amen. Nilalagak nila yung tiwala sa Panginoon. Pero yung problemado, halatang halata eh. Maraming complaint na Now, sa Mark chapter 5, verse 25 to 28, ito po yung totoong kwento ng isang babae na unti-unti nang namamatay. Amen. Dahil sa sakit, siya po ay inaagasan ng dugo. 12 years! Sabi sa Biblia, ubos na yung yaman niya. Lagi nakatingin siya dun sa problema. Puro complain.
tagal na nito, 12 years na po. Amen. Pero yung babaeng yon, hindi nawalan ng pag-asa. Yes. Amen. Amen. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise God. Nabago ang sitwasyon niya, ang buhay niya, noong may mapakinggan siya kay Jesus. Amen. Amen. Ang pag-asa na kay Jesus. Yes. Amen. At dahil nakapakinig siya kay Jesus, nag-share ka ng mabuting balita Amen. sa paghayo mo. Amen. Hello? Itong babae ito, siya po ay nangarap na gumaling. Yes. Amen. Nangarap siya. Ang sabi ng babae, nahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Amen. Ang pangarap niya, gumaling. Yes. Amen. Ano po nangyari? Gumaling. Gumaling. Yung babae, sabi mo 12 years. Pinintay pa ngayon 12 years, no? Pwede naman, sabi niya, come to me. Hindi naman niya sinabi, after 12 years, sumapit ka sa akin. Wala eh. Come to me. And I will give you rest. Amen. Amen. God is an expert in dealing our circumstances. Yes. Amen. Ano mang harapin siya, eksperto si God dyan. Amen. 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 Hallelujah. Ngayon, ang tanong ko, payag ka ba na ang nagpapahina sa iyong loob ang papatay sa iyong pangarap? Huwag pumayag. Yes. Amen. Amen. Hello. Sabi nga doon sa binasa ko kanina sa Psalm, sabi niya nga, bakit ka nalulungkot? Bakit ka nagdaramdam? Ang kaluluwa ko, isip ko, bakit ka maisip ng isip? Ng mga negatibo, mga pangyayari. Magtiwala ka sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Alam mo yung may mga sitwasyon na dumarating o pangyayari na dumarating sa ating buhay. Amen. Hello. Para matuto. Amen. May aral na tinuturo yan sa atin. Yes. Amen. Matuto na magtiwala sa Panginoon. Come to me. Amen. Amen. Si Jesus, tinuturo ka kay Jesus. Yung problema yan, yung dalahin na yan, yung kapinggatan yan, itinuturo tayo kay Jesus. Yes. Sabi niya, come to me, and I will give you rest. Huwag umayon sa pitag ng sitwasyon. Amen. Amen. Yes. Huwag umayon sa pitag. Hello. Romans 12, chapter 12, verse 2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kang sumangayon. Huwag mong sasabihin, wala na. Wala na. Talaga, wala na talaga. Wala na. Huwag umayon! Amen! Amen. Ito na talaga ang buhay ko. Ganito na lang talaga. Huwag umayon! Yes. Huwag umayon! Sabi na huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba yung takbo ng mundong ito? Na? Kung natataranta ka, kung saan ka pumupunta. Salit na kay Lord. Ito po yung ito yung dinidikta ng mundo eh. Oh, may kabigatan ka, magkasya lang muna. Yan lang sila. Easy lang. Di ba? Huwag umayon sa takbo ng mundong ito. Amen. 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 Hello. Sabi pa dyan, mag-iba na kayo, oy. Yes. Mag-iba na kayo. At magbago ng isip. Yes. Baguhin yung isip. Amen. Amen. Ituon natin yung ating pag-iisip saan? Sa Panginoon. Sa Panginoon. Na nagbibigay ng pagpapala. Yes. Ng kapayapaan. Amen. Kapag iniisip mo, nagawa mo ng lahat, ayaw mo nang kumilos sa totoo lang.
Surrender ka na. Tama ba? Tama. Amen! Amen. Wala na ako magagawa. Nagawa ko na lahat. Amen. Ang tendency nun, hindi ka nakikilos. Wala ka na talagang gagawin. Patay. Oo, patay na. Amen. Kasi wala ka nang gagawin eh. Pinabayaan mo na siya eh. Ayaw mo nang kumilos. Kaya damay pati paghayop, fellowship. Hello. Alam mo, pag may harapin ang buhay, ito yung naobserbahan ko sa mundo nito eh. Lalo na sa mga Kristiyano. Pero mga Kristiyano. Amen. Pag nagkaroon ng harapin, ng mabigat, na problema, alam po ninyo, mga sitwasyon na hindi maganda, ang unang nawawala, church. Yeah, hindi na makikilos. Hindi na makikita. Hello. Damay ang church. Pero sabi ni Jesus, pag ganon, I came to give you life. Yes. Amen. Naparito ako para bigyan ka ng buhay. Ganap at kasiya-siya pa. Yes. Amen. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hello, mga mapangarapin. Amen. Amen. Yes. Pag tumigil na mangarap, ang mangarap, ito po ay lingwahe ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Hello. Ano po sabi sa Zechariah chapter 4, verse 6? Not by might, Nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Amen. At dahil alam mo yun, sasabihin mo sa sarili mo, I can do it by the Yes. power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Now, bibigyan ko kayo ng halimbawa mula sa salita ng Panginoon sa Biblia. Ang buhay ni Joseph. Si Joseph, dreamer siya. Mapangarapin. Si Joseph. At doon i-share niya yung pangarap niya, ang daming nainggit. At ang ginawa ng magkakapatid, binitray siya. Hello, nabitray ko ba? At hindi lang yun. Tinapon siya doon sa malalim na balon. Dahil sa inggit. Hindi gagawin. Mamatay yun. Amen. Amen. Kung may pangarap siya, mangarap ka rin. Yes. Amen. Amen. Nandiyan mo ba kayo? Nung siya ay tinapon sa balon, alam mo ninyo, hindi naman, alam mo yun, binasa ko, yung Genesis chapter 37 hanggang 40, basahin ko niyo yan. Wala pa akong nabasa doon na nagreklamo si Joseph. Lord, binigyan mo ako ng pangarap. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Pinagkaisahan ako. Tinapong pa ako sa balon na malalim. Hindi lang yun. Ipinabilang ko pa siya. Binenta. Binenta pa. Nabenta ka na ba? Tinapon siya sa malalim na balon. Hindi lang yun. Ibinilang po siya. Grabe, yung naranasan ni Joseph. Pinabilang po siya. Pinagbintangan kasi siya ng maliit. Rapist ka. Hindi. Yung tukso nga lumalapit sa kanya eh. Amen, kaya lang nagre-resist siya. Yes. Amen. Amen. Nandiyan mo ba kayo mga minamahal? Alam po ninyo, si Joseph, the dreamer, mula doon sa bilangguan, siya po ay naging prime minister ng buong Egypt. Amen. We are serving Amen. a mighty God. Yes. Diyos na walang imposible. Amen. Amen. Yes. Diyos na magagawa ang lahat. Amen. Amen. Sa kanyang mga anak na tumutupad. Amen. Sa kanyang mga utos. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Praise God. Number 2, example.
Si David. Yes. Hello. Si David, siya po ay hinahabol na para patayin. Amen. Kasi si David potential. Nandyan po ba kayo? Dahil hinahabol siya para patayin, anong ginawa niya? Nagtago siya sa kuweba ng Adulam. Amen. Nagtago siya. Hinahabol siya eh. Pero alam ko niyo, mula dun sa kuweba, si David naging hari ng buong Israel. Amen. May posible ba sa Diyos? Wala. Sa sitwasyon mo, may posible ba? Wala. Lahat ay posible. All things are possible. Amen! Amen. Lahat ay Hallelujah! Praise God! Salamat sa Panginoon sa mga halimbawa ng mga taong ito na nalagay sa sitwasyon na imposible. Pero tinaas ng Panginoon. Amen. Amen. Sino po nagtataas? Si Lord. Hindi tayo. Yes. Kumisan tayo nagpo-promote ng ating sarili. Yes. Huwag i-promote ang sarili. Amen. Ang i-promote natin si Lord. Yes. Siya ang pasikatin natin. Hallelujah. Amen. Pangatlong tao sa Biblia. Mga totoo pong mga pangyayari ito. Si Daniel. Si Daniel, ito po ay meron siyang excellent spirit. Meron siyang pambihirang talino doon sa mga taga-payo ng hari. Nandiyan ho ba kayo? 10 times. Kaya naman ang ginawa nung mga kasamahan niya, sila po ay nainggit. Kaya nasabi ko sa'yo, inggit, pumapatay. Amen. At dahil sa inggit, itinatapon siya doon sa kulungan ng mga leon. Yes. Huwag mainggit. Amen. Humingi ka. Ano sabi dito sa talatang binasa natin? Humingi kayo. Humingi kayo. Hindi ka pa humihingi. Hindi pa naman humihingi. Sabi ng Biblia, para saan? Para sa layaw. Kung ikaw ay nasa malalim na balon, katulad ni Joseph, pinagkamulo ka, pinagkaisahan ka. Amen. Kung ikaw ay nasa madilim na kuweba, katulad ni David, nagtago. Ang dilim doon. Lugar na hindi ka komportable. Mahirap kumilos. Kung nalagay ka doon, dahil alam na kaaway na dyablo na ikaw ay dangerous person. Ang sabi ko, ikaw ay banta sa mga plano ng dyablo. Amen. Hello? Amen. Amen! Kaya dumarating yung mga bagay na yon. Kaya tingnan ninyo rito sa talatang binasa natin si Joseph from prison to prime minister. Yes. Si David from cave to king. Amen. Si Daniel from lion's den to governor of Babylon. Amen. Amen. Ang Diyos natin pinagbabago. Amen. Amen. Makapangyarihan ang Diyos na ating pinagtitiwalaan at pinaglilingkuran. Amen. Kaya nangyayari yan sa buhay mo. Trek ka, banta ka sa mga plano ng diabo. Amen. Amen. Magtiwala po tayo at umasa sa Diyos. Amen. Isama natin ang Diyos Yes. sa ating mga pangarap. Amen. Isama mo siya. Minamahal, it's not too late for you to dream again. Amen. Amen. Jesus has a dream for you. Ang dream niya, be a winner. Amen. 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 Pangarap niya sa'yo, tagumpay. Amen. Magtagumpay ka. Amen. Sa buhay na ito.
Amen. It's not too late. Dream again. Amen. Yung mga bagay na nawala, kayang-kaya ng Panginoon na ibalik yun. Yung mga nasirang mga relasyon, kayang buuin. Amen. Yung mga bagay na nawala, magagawa ng Diyos, magkakaroon. Amen. It's not too late for you, my dear. Amen. Thank you, Lord. Dream again. Yes, Lord. Huwag mo wala ng pag-asa. Amen. Dahil ang pangarap ni Lord Jesus sa buhay mo ay matagumpay na. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. John chapter 11, verse 14, dito po ako magwawakas. Sabi ni Jesus, if you would believe, you would see the glory of God. Amen. Amen. Hello, kung panagig ka, makikita mo. Amen. Makikita mo kung gaano kaluwalhati at kadakila ang Panginoong Kristo. Amen. Amen. You can do it by the power of the Holy Spirit. Amen. The power is inside of you. Siya yung tulong ng bawat isa sa atin na nananampalataya sa atin. Patuloy na umbasa. Patuloy na pangarap. Amen. Patuloy na tumakbo sa takbuhing binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Patuloy na tuparin, huwag mapagod. Doon sa nais ng Panginoon, yung pangarap niya na ang lahat ay maligtas. Ayaw niya ng isa man ay pangarap. Amen. Amen. At pag ganun po ang aming ginagawa, makakamtan mo ang pangarap. Amen. Yes. Amen. Abutin mo yung pangarap. Amen. Amen. Pero, Amen. at maaabot mo yun. Sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen.